Matapos ang halos 1 oras na trek, narating na namin ang tuktok ng bundok at ang nag-iisang bahay rito. Sinalubong kami ni Nanay Mercedita. Hello po! Ako po si Ma'am, sa Eyewitness po. Hello po. Asan po nagsimula ang sinaman ninyo? Yun. Sa... sinaman na yun? Oh, asan po yung marami ninyo? Oh. Pababa. Doon sa ano. Oh. Pababa. Mga bagong tanim to. Ito may bago. Mayroon po sa ano. Doon tingnan natin. Marami pa yan. 2018, nagsimula si Nanay Mercedita sa pagtatanim ng cinnamon sa tulong ni November. Matagal na raw ang puno sa kanila, pero hindi nila alam kung ano ito. Alam niyo ba yung cinnamon? Alam niyo na meron kayo dito nun? Alam namin pero hindi pa namin naalagaan kasi hindi namin alam kung pwede namin mabinta. Saan niyo po siya ginagamit? Sa pagluto. Nasakit yung ngipin ko kasi may guab yan. Naghilaga lang namin yung dahon niya. Mula sa 10 puno noon, nasa 600 na ang tanim niya ngayon. Hindi naman daw maselan ang cinnamon, kaya madali silang paramihin. Pero maghihintay muna ng 2 hanggang 3 taon bago sila mapakinabangan. Pag 3 years siguro gano'n na. Medyo matagal din siya tumubo. Kung 3 years ganito lang? Oo, ganito lang. Or mga 5 feet siguro, pwede na. Kasi mayroon man sang mga ganito. Para saan naman po yan? Para yung na ginadagdagan namin ng mga sa kalabaw. Pataba. Oo, pataba. Parang mabilis maglaki. Madali magtanim, matagal maghintay. Pero kapag naman nandyan na, sulit naman ang paghihintay. Sinamahan ko si Nanay Mercedita na magtanim ng mga bagong puno. Galing sa wildling o yung mga kusang tumubo lang sa bundok ang itinatanim nila. Ayun, ang daming ugat, kaya pala niya ginaganon. Okay. So dapat daw 3 meters by 3 meters yung layo nung mga tanim sa isa't isa. Kasi medyo lumalaki nga siya pagka matanda na. Tapos sabi nila, kailangan daw tinatanim mo siya sa ilalim ng may mga puno para may shade siya. Kasi hindi siya, parang sensitive siya, hindi maganda na naaarawan siya. Hinikayat din ni Nanay Mercedita na magtanim ng cinnamon ang ibang magsasaka sa sitio. Kaya bukod sa karaniwang root crops, nagkalat ang puno ng cinnamon sa mga taniman nila. Noong nakaraang taon, nagsimula na rin ng programa ang provincial government ng Negros Occidental para sa cinnamon. Regular nilang pinupulong ang cinnamon farmers. Binigay ng primo to yung 50 pieces. Tapos, nabili ako kay Mercedita middle ng 50. Nagtubo sila lahat, pero ng pag-Il Niño, namatay. Siguro mga almost 2 lang ang naiwan. Yun kasi yung problema sa cinnamon, pag walang seeds, hindi siya talaga, may seeds siya talaga na puno. Kasi natural sila sa bundok sila galing, tapos ilipat natin sa baba. Di siyempre, pag tinamaan ng araw yan, titigas yung lupa, wala silang kakapitan na tubig, yun, namamatay sila. Dito sa Negros, hindi nakalimutan ng mga lokal ang benepisyo ng kaningag o cinnamon. Just last 2 weeks ago, nagkasakit ako and then my mother used the leaves, then boiled it, and then she make it to inumin ko siya, and then I guess it really helps. Ang gusto nila ngayon, maipakilala ulit ito sa mga Pilipino. So yan talaga ang mission natin, healthy environment, sustainable economic growth, and empowered communities. Gusto natin na mabalik yung talagang taga-Negros na kahoy. Yun ang indigenous na kahoy. Yes. Ang ating batuan, ang ating kaningag.
Yun talaga ang taga Negros. Kaya hinihikayat nila ang mga residente magtanim maski sa bakuran. Si Jemica, college student ngayon, pero tumutulong sa mga magulang niyang magsasaka. Marami silang tanim na kaningag sa labas ng bahay nila. Kasi madami po kasing benepisyo, makakatulong po sa mga tao, sa kalusugan, di lang sa kalusugan, pati rin po na parang hanap buhay ng mga tao dito. Yung ano kasi ng 1 kilong dahon, 15 pesos po. Malaki ba yun? Opo, kasi parang hindi po kasi puputulin yung puno, yung dahon lang po. So, forever siya. Sa katabing bundok ni Nanay Mercedita, nasa 300 puno ng cinnamon na rin ang alaga ni Tatay Paulito. Kasi noon araw, maliit pa ako, hindi pinapansin dito yan. Kasi maraming tao dito na pumuputol lang ng puno. Kasama na yung mga cinnamon na yan. Kaya ngayon pala ay na alam namin na pwede pala makatulong sa amin. Pinapadami namin sa ngayon yan para makatulong sa aming hanap buhay. Huwag mong bunutin. Nakilala niya si November sa pamamagitan ng LGU. At sila ang nagturo kung paano magtanim ng cinnamon. Mas gusto na raw niya itong itanim kaysa sa ibang prutas at gulay. Mahirap talaga dito ang buhay, ma'am. Kasi sa daan pa lang yung mga product namin bago bumaba ay medyo sira na. Pagdating doon sa baba, imbes nga mabili ng buo, hindi. Kasi maraming i-reject. Kasi yung daan namin, kinakarosa namin yung mga saging namin. Kung mag-project ako dito doon ng talong at saka kamates, pagdating doon, ng sira, daming sira. I-reject na yon yung klase ilang kukuming bibilhin. Di siyempre sayang rin. Pero, yung cinnamon kasi wala namang mabubugo. Wala po, kasi yung na-harvest yan, yung leaves lang. Kaya yun ang pinagtutukan namin. Kasi mas magaan sa trabaho. Ngayong araw, magkakasama ang mga cinnamon farmer para anihin ang mga dahon sa tanim ni Nanay Mercedita. Sa dahon ng cinnamon kinukuha ang essential oil. Habang sa bark o balat ng puno naman kinukuha ang cinnamon na kinakain natin. Pero umpisa pa lang ng pag-aani namin. Nakita ko agad kung bakit pambihira ang cinnamon. Bumuhos ang malakas na ulan, pero tuloy ang pag-ani namin ng dahon ng cinnamon. Malakas yung ulan. Ito yung bark. Yung ganito niya, ayan. Mga 1 taon daw yan bago mabalik. Yan, tsaka palang makukuha. Yung bark, yun yung ginagamit para sa sugar. Yun yung kinakain natin, nilalagay sa pagkain. Itong dahon, mas mabilis siya mag-regenerate. Every 6 months pwede na kunin.
Actually, kumpara dun sa mga, kanina di ba may mga naamoy kami nung paakit pa rin kami rito. Ito yung mas kaamoy niya yung regular cinnamon na alam natin. Bango. Partida pa to, ginanon ko lang krinash ko lang. Adobo, ma'am. Ilan sa mga puno ang nasa bangin na. Sabi ni Ma'am November, sinasadya nila na huwag pataasin yung mga puno. Kasi nga kapag i-harvest mo na yung mga dahon, kailangan maabot mo siya. Ayan. Siyempre yung normal na taong size lang. Kung si Nanay Mercedita at asawa niya lang ang gumawa nito, aabutin daw ng buong araw. Pero dahil magkakasama kami, napabilis ang trabaho. Wala ring tigil. Kahit ilang beses umulan at umaraw. Actually, medyo matigas din yung mga tangkay Yung masakit din siya sa kamay. Kapag pinipigtas mo siya. Sanay lang talaga sila manang kaya ang bilis niya, ang bagal ko. 5 to 5. May 5 to. Tara nang ganun. Pagkatapos, isinakay na sa kalabaw ang mga sako ng dahon. Ganito ito ibaba ng bundok dahil hindi naman makaaakyat ang truck para hakutin ito. Sa rami ng trabaho, nakagugulat kung gaano lang kaliit ang kita ng mga magsasaka. Yung 1 kilo, 15 peso. Tapos, ilan po ang na-harvest ninyo? Nung 2021, nag-harvest kami daw ng 100 kilos. 100 kilos? Oo. Marami rin yun, no? Oo, nakakita kami ng 1,500. Opo, ito po ay parang pang-ikot nyo lang din sa iba ninyong tinatanim. Pandagdag. Oo, pandagdag lang. Opo. Pero ma'am, yung 1,500 pesos, ano po ang naitutulong sa inyo nun? Kasi binabili namin ng bigas, saka yung mga ulam namin. Ang tagal na rin po kasi 2018. So parang 6 na taon na rin kayo nagtanim ng cinnamon. Bakit po kayo nag-decide na ituloy? Kasi naisip namin na yung cinnamon ay yung madali lang yung binabili ni ma'am. Oo, may bibili na kaagad. Oo, may bibili na kaagad. Maraming salamat sa pagtutok sa Eyewitness, mga kapuso. Anong masasabi niyo sa dokumentaryong ito? I-comment na yan at mag-subscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel.